Mga kapamilya, niya na ang mga nagbagang balita sa News Patrol karong buntaga. Mga kawatan sulod sa appliance store, nadakpan na sa pulis. Sospek sa pagpanglabay o granada sa balay sa kapitan sa barangay Barayong Magsaysay, nailhan na. Lalaking nagdala og armas, nadakpan sa pulis. Ugmang adlaw na, ipahigayon ang festival sa Davao River. Mga kapamilya, niya na ang mga detalye sa News Patrol. Gipangkasuhan na sa pulis ang mga nadakpang kawatan nga nangawat sa LED TV sa appliance store sa Turil, Davao City. Ani ang report ni Paul Palacio. Maklaro ang naong sa unom ka mga tao nga misulod sa usa ka appliance center sa Turil, Davao City nga nakuhaan og video sa CCTV. Tulo ni ini babae nga buntis ang usa og tulo ka mga lalaki. Makita sa video nga dalira kayong nakuha ni ining lalaki ang nakakarton nga LED TV o gigawa sa appliance store. Naglusa dayon og hot pursuit operation ang Turil ug Digos Police. Kuyog ang CIDG Davao del Sur ug nadakpan ang mga suspect. Apil sa nadakpan ang nagkuha sa TV nga si Ayan Gonzaga, 41 anyos. Kuyog ni Ayan sila JD Hapos nga nanay daang kaso sa pagpangawat ug nanasab sa Rugs Gallery sa PNP ug usa ka Rionel de Asis. Nadakpan sab ang duha ka mga babae nga sila Gina de la Cruz ug ang buntis nga Sherry Ann Ampong. Wala madakpi kining usa ka babae nga nakuha sa video sa CCTV nga desente og naay dala nga bag. Giangkon sa mga suspect nga sila'y miatake sa appliance center. Kami sir, may mga sir kay nga wala pa ikuan po trabaho. Klaro juga ito nga magod na sila mga tawhana. Mga hasdag, mga tirador gina sila. Nadakpan ang mga suspect sa Digos City. Dihang natiktikan sa mga operatiba nga ibaligya na unta ang TV. Unta mo diretso silag Bukidnon. Pero mutagtag silag kinawat sa Digos City. Ila unta baligyaan usapod ka pulis na to, undercover na to nga pulis. Kuwang-kuha ko sa CCTV ang 14 rin. Niabot sa Turil Police Station si Mrs. Mercy Marante. Kuyog ang iyang bana nga nabiktima sab sa grupo. Pruweba ni ini ang CCTV video nga nakuha ang mga suspect nga nangawat sa ilang tindahan niadtong Agosto 7, 2013. Kani pud siya ang tiglingaw sa isa ka kuwan sa amo ang tindero, duha ka tindero gilingaw na gisugo niya pakuha og Zonrox na gamay, and then ang kani siya tigtabon. Sige siya guwag itlog, balik na pud pag itlog niya kaning duha nagdadala og basket. Gikasuhan na ang mga suspect og theft sa piskalya. Paul Palacio, ABS-CBN News. Gipagawas na sa Provincial Police Office sa Davao del Sur ang artist sketch sa suspect nga naglabay og granada sa balay ni Barangay Barayong Kapitan Emmy Ferolino sa Magsaysay, Davao del Sur niadtong Agosto 7 sa gabi. Base sa gihatag nga testimonya sa witness, nag-inusara ang suspect nga dunay 5'5 ang gitason, payaton o gibana-bana ang nag-edad 15 hangtod 20 anyos. Base sa affidavit sa witness, nakita niyang nagpahipi sa dapli ng suspect. Una kini ng labay og granada. Una nang nihanyag og 100,000 pesos nga ganti ang pamilyang Ferolino alang sa makatudlo sa suspect. The incident is still under investigation, so wala pa tay motibo nga nakuha. So padayon pa pag-imbestigahan mo ang kaso. Wala. Pagbalibad ni Mayor Rody Duterte sa US government nga magbutang og drone operating base sa Old Airport sa Davao City, gidayeg sa mga peace advocates. Niadtong Lunes, gibutyag ni Mayor Rodrigo Duterte nga nangayo og permiso ang US government nga tukuran og drone operating base ang Old Airport sa Davao City. Apan wala misugot si Duterte kay alang niya dili siya gusto og kagubot sa syudad. Ang desisyon sa mayor, gidayeg sa lain-laing grupo. Lakip niini ang Initiatives for Peace in Mindanao ug Ecumenical Bishops Forum and Sisters Association in Mindanao. We welcome and appreciate the pronouncement of the mayor, Mayor Rodrigo Duterte, disallowing the U.S. to put up a facility for their drone program. Ang unmanned aerial vehicle nga ginatawag sabog drone, usa ka aircraft nga walay piloto. Gina-operate kini sa computer o di ka sa remote control. Matod sa grupo, delikado ang drone operation dinhi sa nasod. If the DNR cannot do that, then it is time for them to say goodbye. And then
others will take place which will be who will be effective in implementing the need of protecting our forest. One of the things we'd like to do is actually utilize certain technology to monitor the areas. Ang mahirap po kasi sa amin, hindi po namin on the ground, we cannot monitor the large hectares that we have in Region 11. It was mentioned earlier by RTD Wagan, we have over 1.1 million hectares of forest land. Duha ka semana na ang milabay dihang gianunsyo sa Department of Environment and Natural Resources nga gamito nila ang mga US drones isip espiya sa mga illegal logger. Sumala sab sa DNR, paagi sab kini aron ma-monitor ang kalasangan sa Davao Region. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Mga kapamilya, dugang pa ang mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa Mayong Buntag, Mindanao. sa HIAS nga sa Kadayawan 2030 mga kapamilya sila ang mga nagrepresenta sa nagkalain-laing tribo sa ato mga kapamilyang lumad din sa Davao City. Good morning girls, ug ato silang kauban karon nagkalain-laing tribo from Bagobo, Latam, Maranao Tribe, Tausug Tribe, Obo Manubo Tribe, Kagan Tribe, Ata Tribe, Maguindanao Tribe, Matigsalog Tribe, ug syempre Sama Tribe. Good morning, girls! Ayan. O syempre, kauban mo dato karon ng stage director sa HIAS ng Kadayawan, Jem Dilema. Good morning sa inyo, ha. Jem, ikaw sa akong pangutan-on. Kumusta ba ang preparation sa ato ang HIAS sa Kadayawan 2013? Kumusta nga to ang mga stage setup? O nga to ang contest itself? Preparations. Okay, una sa tanan, daghan ka maayong buntag. And ang preparation nato, of course, ginapaninguhaan jud nato nga every year nindot og maayo kaayo nga atong preparation. So this year mas ginapanindot pa jud namo and para sa maayong pag-expect sa mga tao, especially ang atong local o mga international tourists. Ang location, ang place, kumusta, security? So far, ang security, okay kaayo ang place, okay, especially ang staging. So, ma-surprise jud sila. So, dapat, dili jud nila i-miss ang pagtanaw sa ato ang Grand Coronation Night ugma sa gabi. Kay nindot jud kaayo. Mas gipabongga gyud ang HIAS sa Kadayawan 2030. Mas gipapabulosa pa jud nato ang ato ang HIAS ng Kadayawan this year. Ayan. O syempre, pangutan nato, last year, ang reigning HIAS sa Kadayawan nato is from Maguindanao Tribe, si Miss Jean Ali. Sa imuha, Jennifer, wala ba'y pressure ka na feel? Kay I'm sure, nag-expect yun ang Maguindanao Tribe na ikaw ang mukuha sa corona, kay ang reigning nato is from Maguindanao Tribe last year. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Of course, I am nervous and I'm excited because the reigning HIAS ng Kadayawan is in the Maguindanao Tribe. And of course, I will give my best to win the crown and they expect so much from me. So, laban lang jud, go fight win. Ayan, go fight So, win. thank you. Sa imuha, mga tanan ko, dugay na mo sige practice for HIAS sa Kadayawan 2013. Yung grabe yun ang pressure. Unsa ba ang mga butang nga natunan ninyo from this experience? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. First, jud namong natunan is dapat every time nga mo gawas ka or mo catch up ka sa katao, kailangan na kay self-confidence. Kailangan di ni mo ikaulaw imong tribe. Dapat proud ka kung asa ka gikan. Yes, that's true. Ayan. O, syempre, finally, tomorrow is the Grand Coronation Night. Kindly invite our kapamilyas, no, na mutanaod yun sa Grand Coronation Night. Mapiya masalam kantan langun. Good morning, everyone. We are inviting all the Davao-Menias. Especially our local and international visitors, to be with us and watch our Grand Coronation Night. That would be tomorrow.
August 16 at exactly 7 p.m. at the Davao City Recreation Center, which is formerly Almendes Gym. Ayan, daghang salamat ato ang 10 tribes sa atong hiyas sa Kadayawan 2013. Thank you, Jen. Daghang salamat. Good luck sa inyo, girls. And mga kapamilya, tomorrow is the Grand Coronation Night. Kita-kits din na sa Almendes Gym. Mubalik pa ang May Buntag, Mindanao. Thank you.